Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gawain ng kaliwan ng Galiban ng Santa Maria ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay idalangin natin ang milagro ng Panginoong Diyos at Panginoong Kristo sa paggabay sa lahat ng mga bansa upang mamahala ng mabuti at patas sa buong mundo at mula doon sa kanilang mga bansa. Ngayon, babasahin ko po sa inyo mga mensahe ito mula po doon sa mabuting balita o bagong tipan na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Panginoong Kristo. Mula po dito sa mga taga-Epeso, Kabanata 1, talata 21, ito po ang mensahe. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng Iglesia. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 1, ito po ang mensahe. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalaan umiiral ay tinatag ng Diyos. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 11, talatang 23 hanggang 24. Ito po ang mensahe. At ikaw, Kapernaon, ibig mong mataas, hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 34. Ito po ang mensahe. Higit sa lahat ay pagsumakita ninyong pagharihan kayo ng Diyos at ipagkakalob niya ang pangangailangan ninyo. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1, talatang 11 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ng lahat ng bagay at magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa hinirang na magmamano ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipas sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 4, talatang 6 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sali pahingi ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may panasalamat. Ang di malirit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo. Yan. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo. Hindi lang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito bulag sa tema na idalangin ang milagro ng Panginoong Diyos at Jesucristo sa paggabay sa lahat ng bansa upang mamahala ng mabuti at patas sa buong mundo. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoong Diyos na tayo ay manampalataya na lubos sa Kanya, tayo ay manalig na lubos sa Kanya. Tayo dumalangin sa Kanya upang ipagkaloob niya sa atin ang kapayapaan, ipagkaloob niya sa atin ang kanyang kapangyarihan upang tayo ay magabayan
sa kaayusan, kapayapaan at pagpapala sa ating pamumuhay. Yan, mula doon sa iba't ibang mga bansa. Yan, kaya ipanampalataya natin sa ating banal na Panginoon Diyos yung ating mga bansa o yung ating mga kapamahalaan sa bawat mga bansa ay magkaroon ito ng mahusay na pamamahala. Hindi lamang yung nagkakaisang mga bansa ay magkaroon ng isang mahusay na at makabuo ng isang mahusay na international order o pamamahala para magkaroon ng kaayusan ng buong mundo. Sapagkat sa panahon din natin ngayon ay marami ang nangyayari pa ng mga kaguluhan, digmaan sa iba't ibang parte ng bansa, mga internal conflict at ilang ilang mga sigalutan sa mga lupain, karagatan ng ating mundo at mga hindi pagkilala doon sa ibang panuntunan ng international order, kagaya ng international law o sinasagawa ng nagkakaisang mga bansa. So tayo ngayon ay ang ating, kung may mga ganyang bansa na lalo na malalaking mga bansa, ang ating kailangan natin dito ng iba yung pananampalataya at pananalangin o pasama-samang pananalangin sa ating Panginoon Diyos upang tayo kanyang gabayan. Tulungan niya tayo dito sa nangyayari sa ating mundo ngayon na may mga ganitong klase ng problema na yung mga malalaki at malalakas na mga bansa ay sinasamantala yung ilang maliliit na mga bansa o sinasamantala nila na ang ilang mga karatig mga bansa at hindi nila kinikilala ang ilang mga panuntunan ng ating nagkakaisang mga bansa. Kaya tayo ay lumapit sa ating banal na Panginoon Diyos upang ang Panginoon Kristo ay kanyang patuloy na gabayan tayo ng kapangyarihan niya bilang itinalaga na paghaharian ng lahat ng kapamahalaan, ang lahat ng mga bansa. So tayo ay tulungan ng Panginoon Kristo na sa kanyang pamamahala dito na tayo ay magkaroon ng kaayusan mula doon sa kanyang aral na kagaya ng ating binabahagi na magkaroon tayo ng kapayapaan na ito ay magpalaganap at yung ating simbahan ay palaganapin ito upang ito ay makapag-mediate at makatulong sa kapayapaan sa lahat. At maliban dyan ay ang kanyang kapangyarihan na maigagabay niya na patuloy sa atin. So tayo ay ginagabayan naman ng Panginoon Diyos at ang Panginoon sa Kristo ng kanyang kapangyarihan para tayo ay magkaroon ng maayos na pamumuhay. Intervention ng ating mga Panginoon. So ngayon yung mga bansa na kayo ay patuloy na gumagawa ng hindi mabuti ay kayo ay dapat kayo ay magsisi sa inyong mga nagiging pagkakamali sa inyong pamamahala, yung ilang mga bansa na gumagawa ng maling pamamahala mula doon sa inyong mamamayan at sa international order. So kayo ay gumawa ng mahusay na pamamahala upang sa gayon ay hindi dumating yung panahon na kayo ay magsisi, kayo ay magsisihan nyo yung mga bagay na yan na kayo ay siyang hukuman ng ating banal na Panginoon sapagkat ang Panginoon Diyos ay nagtakda ng panghukom sa takdang panahon. Kaya nga dapat ang bawat mga bansa ay pailalim sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo upang sa gayon tayo ay magkaroon ng kaayusan sapagkat ang Panginoon Diyos ay walang humpay na ginabayan tayo upang tayo ay magkaroon ng kaayusan. Ang mga kapamahalang yan na ating pinamamahalaanan ninyo, yung mga nasa pamahalaan yan ay kawarin ng ating banal na Panginoon. Tinalagaan niya yan para pamahalaan ng extension niya mula doon sa kalangitan. So dapat tayo ay nagpapayan. Ngayon ay yan ang gabay ng ating banal na Panginoon. Ngayon ay tayo mga nananampalataya na mga Kristiyano mula sa Panginoon sa Kristo, nananampalataya tayo sa Panginoon Diyos mula Panginoon at yung iba't iba rin nananampalataya, makisa kayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at kami ay gayon din at hanggang sa mula sa Panginoon sa Kristo na gabayan ng Panginoon sa Kristo ang kanyang kapamahalaan sa lahat para magkaroon na tayo sa upang yung mga malalaki at malalakas na mga bansa ay hindi magpalalo at sila ay inyong gabayan ng mga milagro upang sila mamahala ng mabuti at hindi sila magpalalo sa iba't ibang mga bansa.
Sa gayon ay naiiwasan yung mga 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 digmaan na mga makapipinsala na lubos sa lahat. So bagamat binalangkas ang ating Panginoon sa Kristo, may talagang mangyayari, may nangyayaring mga ganyan sa pagandaan sa iba't ibang mga iba't ibang problema ng mga tao. Ngayon ay ang Diyos pa rin ang hindi nakakakontrol nito at nakapagpapahirap ng kabayan. So tayo ay magpanalangin, mabuti natin yung gabay ng pagmimilagro ng Panginoon Diyos, ng Panginoon sa Kristo, para yung pamahala niya ay kanyang gabayan ng pagmimilagro mula doon sa pagpapalawak ng sa ating mga Kristiyano ay yung ating pagpalaganap ng kanyang simbahan. Pananampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo, yan na nagpapahirap ng kabayan. Practically tayo ay pinabubuklod ng simbahan in pay to God from Christ. So nagpapailalim tayo sa Panginoon sa Kristo at Panginoon Diyos. So ngayon ay ito ay magdudulot ng kapayapaan sa buong mundo kung lahat tayo ay susunod, ang lalo-lalo ng bawat mga bansa. Bagamat iba't iba na pananampalataya, so tayo ay at mayroong malalakas na bansa na hindi naniniwala sa Diyos at may sariling yung kanilang pinag-iral nila yung kanilang kalakasan na hindi malakas sila laban sa iba. Kaya tayo ay yung pananampalataya ang ating paigtingin dito bilang mga mamamayan bilang Kristiyano upang meron yung kapayapaan at kaligtasan natin sa anumang uri na maaaring mangyari hindi mabuti. So tayo ay asa natin sa Panginoon Diyos, sa Panginoon sa Kristo, sa kanyang pag-aari ang lahat para tayo dulutan ng kaligtasan hanggang sa takdang panahon na kanyang gagawin. So yan ang ating gawin yun. So tayo ay mag-ibayo na pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo upang siya ay gabayan tayo ng himala at kanyang kontrolin o kanyang pairali ng kapayapaan at mahusay na pamamalakad sa buong mundo ng mga kapamahalaan. So ang Diyos ay bahalang gumawa ng mga bagay-bagay mula sa gabay ng simbahan at kanyang balangkas para umiral yung kaayusan o yung mabuti o matuwid laban doon sa mga nagpapalalo ng mga bansa, laban doon sa maliliit o nagsasamantala sa mundo. So kaya yung Diyos ay tayo ay manampalataya na sa Kanya at yung mga bansang yan ay bigyan ng mahusay na pamumuno ang ating mga bawat. Gaya sa Pilipinas, tayo bigyan ng mahusay na pamumuno at yung namumuno natin ay gabayan niya para ito'y mamuno ng mabuti. Yan. So yun at muli sana na nagabayan na naman kayo ng Bibleized promotion sa pagbabahagi ng mabuting balita o ng mabuting balita para sa inyong kaligtasang spiritual. At kayo ay patuloy na mabuklod sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos at tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual. At muli tayo ay nananampalataya ng paggabay ng Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o ng salita ng ating Banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo na tayo ang gabay ng Banal na Santa Maria na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Banal na Santa Maria na kanilang pagmimilagro sa ating pagbahay na tayo magbahagi ng mabuti at kayo ay patuloy natin mahikaya sa gabay ng milagro ng ating Banal na Panginoon. At gayon man ay higit ninyong pakinggan ang salita ng ating Banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi at ito ay inyong isabuhay upang kayo magkaroon ng kaligtasang spiritual. At mula dito sa ating sa mensahe at ang gabay ng ating Banal na Panginoon Diyos na tayo sama-samang mananalangin para tayo ibigyan ng mahusay na kaayusan sa buong mundo na kung saan ay nagkakaroon ng mga sigalutan ng mga hindi mabuting pamamahala o nagkakaroon ng kaguluhan mula doon sa mga bansang nagpapalalo sa kanilang kalakasan o nananamantala sa kanilang kalakasan ay tayo manalangin na ang Diyos ay mag-intervene, makialam para tayo ay gabayan sa isang mabuting kaayusan sa mundo. Bilang ang Panginoon sa Kristo siya mamamahala nito, tayo gabayan niya mula doon sa pagpapalaganap ng simbahan ng mabuting balita at mga gaya natin na tumutulong sa simbahan upang palaganapin ito ay kanyang gabayan tayo ng kanyang milagro at kapangyarihan para sa kaayusan.
tayo nananampalataya sa ating pagbabahagi ng Bible Lives Promotion, tayo gabayan niya upang makagabay tayo sa lahat ng mga bansa, mga kapamalaan na ito ay mamahala ng mabuti, matuwid sa gabay ni Banal na Santa Maria at iba't ibang gabay ng banal na Panginoon Diyos yan. At doon sa Interfaith Unity, patuloy na kayo ay maliwanagan tayong lahat sa iba't ibang mga reliyon. Magkaisa tayo riyan sa Interfaith Unity. Unawain natin ang ating bawat mga reliyon. At hindi tayo magkaroon ng mga sigalutan o mga nauwi sa digmaan, karahasan. Bagkos, nakapagpapayano tayo ng kapayapaan, pagmamahalan, pagkakaisa, at kapayapaan. Concerned to each other, at tayo nagkakaroon ng mabuting samahan. Napapaigting natin yung pagbubulod ng bawat pamilya, pagbubulod ng kakaisang mga bansa, magkakaibang lipi, magkakaibang paniniwala, magkakaibang organisasyon. At hindi at naiiwasan ang magkaibang politika man, ekonomiya, naiiwasan yung mga sigalutan mula doon sa pagkakaisa ng mga reliyon. At doon sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayo na maliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy niyo pagbaburin ang sangkatauhan mula sa mabuting balita at Panginoon sa Kristo. Sa ating munting kakayanan, sa pagbabahagi ng Bible Lives Promotions ay patuloy na umaasa tayo ng paggabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, at paggabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria na tayo ay kanyang gabayan sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoong Yesu Kristo. Sana tayo ay makagabay ng maliwanagin lahat ng mga bansa niya at lahat ng tao o sa katauhan para sa pabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Yesu Kristo. At makatulong tayo ng malaki sa ating makatulong tayo sa ating simbahan. Doon naman sa mga kapamalan, kayo maliwanagan din at kayo mamahala ng mabuti, matuwid. Yan. Sa mga kapamalan, mamahala ng mabuti, matuwid, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria. Mula sa bansang Pilipinas at bawat mga bansa nga kayo mamahala ng matuwid at kayo ay makatugon sa karapatan, patas ng hustisya at pangangailangan ng inyong at papairan ng kapayapaan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Pagpapala at kaliwanagan ng Panginoon sa isa ay gumabay sa ating lahat.